Sa mga hindi pala nakakaalam, alam nyo ba dito sa Greece, normally kapag linggo sarado yung mga mall. Kaya naman talaga dapat sa mga kopela dito, Sabado pa lang ng afternoon nagre-rest day na. Para naman makagala sila or makapag-window shopping kung sakaling gusto nilang pumunta sa mga mall. Pumunta nga kasi ako nung Sabado sa mall at wala naman akong nabili. Malimit talaga nangyari sa akin lalo yan. Na pag sa mall ako pumupunta. Kasi nga mahilig ako mag-convert. Panalo lang talaga ako pag pumupunta ako dito sa Sephora. Kasi nagpapabango lang talaga ako, tinatry ko yung mga makeup nila. Napahaba na ang aking intro. Hindi naman talaga yan yung vlog ko for today. Bago nga pala lahat, kung bago ka pa lang sa aking video at hindi mo pa ako kilala, ako nga po pala si Marie Chris, isang OFW at takilang duwende na pakalat-kalat dito sa Greece. Dito nga pala sa video na to, sasagutin ko yung malimit na tanong sa akin sa mga video ko sa TikTok. Sana nga mapanood daw ng mga tao nagtatanong sa akin sa mga comment section. Unang tanong na sasagutin natin, kung may agency ba sa Pinas at magkano kaya ang magagastos pag-apply. Ang agency po na alam ko sa Pilipinas na nagpapadala ng domestic helper dito sa Greece at sila ang naghahanap ng employer ay ang OLM International Job Placement Corporation Pasay Branch. At sa kung magkano po yung magagastos, sa ngayon hindi ko po kayo mabibigyan ng exact amount kung magkano po ang magagastos nyo kapag kayo ay nag-apply sa kanila. Dahil nagpabago po yan. Pero sasabihin ko pa rin po sa inyo kung magkano lahat ang nagastos ko bago ako makarating dito sa Greece. Inabot po ng 120,000 ang nagastos ko lahat-lahat na po yun bago ako makaalis ng Pilipinas papunta dito sa Greece. Hindi po dyan kasama yung gastos dito sa Greece at yung plane ticket dahil yun po ay sinasagot ng employer. Pangalawang tanong, may age limit po ba? Kung sa agency po kayo mag-a-apply, ang kanilang age limit ay 28 to 40 years old. At kailangan po ay may 4 years experience as a domestic helper abroad. Kaya sa mga nagtatanong po kung pwede ang 2 years experience pero ikaw ay 42 years old na siguradong hindi po kayo i-entertain ng agency dahil po kayo ay overage na sa kanilang age requirements. Pangatlong tanong, hi po ma'am, kapag po ba mag-apply as a DH dyan, sagot po ba ng employer ang gastos? Nakadepende po. Bakit nga ba nakadepende yung sagot ko? Kasi may mga nakilala din po ako na galing ng agency na sinagot po talaga ng amo yung expenses nila lahat. At sa katulad ko po na hindi ganun kaswerte, naghati po kami ng employer ko sa gastos. Kaya naman po talaga yung nangyayari sa mga galing ng agency. Ang amo po ang nagbabayad ng lawyer at mga gastusin dito sa Greece at saka yung plane ticket. At sa Pilipinas naman po ay akong gumastos sa lahat ng gastusin. Kasama na po dyan ng visa, medical at kung ano-ano pa. Na hindi ko nga po pwedeng sabihin sa inyo kung magkano dahil yun nga po ay nagbabago ang presyo. Ang apat na tanong, how to apply po dyan cross country. Sa totoo lang mga miyang, alam ko lang na cross country ay mga nagtatrabaho sa Cyprus. Dahil malapit nga yun dito at meron ding agency doon na nagpa-process ng papel galing sa Cyprus papunta dito. At may ilan nga tayong mga kababayan na galing ng Cyprus na nandito na ngayon. Kasi nga marami rin nagtatanong yung mga nasa Hong Kong, Taiwan, at Middle East. Sama na rin natin ang Singapore. Kung pwede nga daw sila mag cross country papunta dito sa Greece. At sa ngayon mga mi, wala pa talaga akong alam paano kayo makakarating dito galing sa mga bansang yan. Unless dalhin kayo ng mga amo nyo dito. Bago ko nga pala makalimutan, gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi po ako galing ng OLM agency. Ang nakapagpaalis po sa akin sa Pilipinas ay ang FMW Human Resource. Pero wag po kayong mag-alala dahil 100% po ako na legit agency ang sinabi ko sa inyo. Dahil alam ko po na legit agency din po ang katay-up nila dito sa Greece. At yun po ay ang CAS Recruitment Agency na kasama sa nilabas ng MWO na accredited ng ating DMW dito sa Greece. Sana ay mapanood to ng mga nagtatanong sa akin sa comment section. Yung iba ay nagagalit na nga dahil hindi daw ako sumasagot. Pasensya na kayo mga mi dahil sa dami nyo na iisa-isahin kong sagutin talaga namang mauubos ang oras ko. May trabaho din po akong dapat unahin. Bisitahin nyo lang po ang aking account. Dahil kalimitan po sa mga tanong nyo ay natakil ko na sa aking mga video. Yun lamang po, maraming salamat sa panonood. Paalam. God bless everyone.